Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, patapos na at parating na. Patapos na mga kapatid na nananampalataya sa Allah ang ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Patapos na ang buwan ng Ramadan at parating na ang Eid, ang pagdarasal ng Eid. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang mababanggit natin sa ngayon ay Salatul Eid wa Zakatul Fitr. Ibig sabihin ay ang pagdarasal ng Eid, tungkol sa pagdarasal ng Eid, at ang Zakatul Fitr, tungkol sa pagbigay ng Zakatul Fitr. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay mainam na malaman natin bago dumating ang oras na ito mga kapatid. Kabilang sa paggalang, pagdakila sa mga tanda, mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagdakila, paggalang, ta'zima ayadil muslimin sa mga Eid ng mga Muslim, wal farha biha, at pagiging masaya sa araw ng Eid, wattiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, at pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat maliwanag ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ذَلِكَ na kung kaya, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, at sino mang iginagalang niya ang mga tanda, mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Itong paggalang na ito ay kabilang sa dalisay na pagkatakot ng puso. Kabilang sa dalisay, malinis na pagkatakot ng puso, na kung saan ay siyang pinakadiwa ng ating pag-ayuno, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung bakit ipinag-utos ang pag-ayuno upang ating matamo ang ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May sagawa ang mga ipinag-utos ng Allah, may iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol sa Eid, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay makikita natin ang isang hadith na naisalaysay ni Anas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Iniulat ni Abu Daud na ayon kay Al-Albani ay sahih ang hadith na ito. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dumating ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Walahum yawmani yal'abuna fihima, na yung mga tao sa Madinah ay mayroon silang 2 araw na sila ay naglalaro sa 2 araw na ito.
nagdiriwang sa dalawang araw na ito. Faqala ma hadhani al-yawmani, at sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ano itong dalawang araw na ito? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sinabi nila, yung mga tao sa Madina, dati na namin itong ginagawa, na kami ay naglalaro sa araw na ito, sa mga araw na ito, noong panahon pa na hindi dumating ang Islam sa Madina. Noong panahon na hindi pa dumating ang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abadalakum bihima khairan minhuma. Katotohanan na ang Allah ay pinalitan niya sa inyo ang dalawang araw na ito. Khairan minhuma, ng dalawang araw na mas mainam sa dalawang araw na ito na kayo ay naglalaro, kayo ay nagdiriwang. Yawmal Adha wa Yawmal Fitr. Ito ay ang araw ng Adha at ang araw ng Fitr. Ibig sabihin ay ang Eid ng Adha at ang Eid ng Fitr. Itong Eidul Fitr ay ito yung Eid na pagkatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang Eidul Adha ay yung Eid na pagkatapos ng pagsasagawa ng tinatawag na Hajj. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya nabanggit natin na kabilang sa paggalang, pagdakila sa mga tanda o mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paggalang sa mga Eid ng mga Muslim. Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Dapat ay bigyan natin ng oras itong Eidul Fitr at saka itong Eidul Adha, na kung saan ay upang tayo ay masaya, ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, tulungan ng mga may kakayahan, ang mga walang kakayahan, upang sa gayon ay sila ay magiging masaya rin sa araw ng Eid. Kaya mga kapatid, ipinag-utos na magbigay ng Zakatul Fitr. Magbigay ng Zakatul Fitr nang sa gayon ay para yung mga mahihirap na binibigyan ng Zakatul Fitr ay mapabilang sila sa masaya sa araw ng Eid. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, laqad athna Allah subhanahu wa ta'ala ala alladhina yu'adduna Zakatal Fitr wa yusalluna Salatal Eid. Katiyakang pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim, ang mga taong nagbibigay ng Zakatul Fitr, at ang mga taong nagdarasal ng Eid. Nagdarasal ng Eid. Dahil mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maliwanag na maliwanag ang mga talata sa Suratul A'la na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Katiyakang nagtagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. Katiyakang nagtagumpay ang sinumang tazakka, sinumang nilinis niya ang kanyang puso. Wa dhakara isma rabbih fasalla. At ginugunitan niya ang pangalan ng kanyang Panginoon at siya ay nagdarasal. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa pagpapaliwanag mga kapatid, ay makikita natin na sinabi ni Muhammad bin Sirin, adda sadaqat al-fitr, thumma kharaja fa salla ba'da ma adda. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Ang ibig sabihin nito, sabi ni Muhammad bin Sirin, sa kanyang pagpapaliwanag, ay yung tao na nagbigay ng Zakatul Fitr,
pagkatapos ay lumabas at nagdasal pagkatapos niyang magbigay ng zakatul fitr. Sa pagpapaliwanag naman ni Dhahhak sa talatang ito, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa dzakara isma rabbih, sabi ni Dhahhak, wa dzakara isma rabbih fit tariq, at ginugunitan niya ang pangalan ng kanyang Panginoon sa daan. Ibig sabihin nito ay ang zikr sa pagpapaliwanag ay takbiratul Eid. Pagtakbir, pagsasagawa ng takbir sa Eid. Wa dzakara isma rabbih, sabi ni Dhahhak, wa dzakara isma rabbih fit tariq fa shalla ay salat al-Eid. At siya ay nagdarasal, ibig sabihin ay ang pagdarasal ng Eid. Tulad ng nabanggit natin na ang zikr ayon sa ibang mga pagpapaliwanag ay takbiratul Eid, at ang salah dito sa talatang ito ay ibig sabihin ay salatul Eid. Malawak ang pagkahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Subalit ang punto natin sa ngayon, mga kapatid, ay palapit na ng palapit ang araw ng Eid. Bago tayo magsagawa ng pagdarasal ng Eid, sikapin natin na makapagbigay tayo ng tinatawag na zakatul fitr. At sa pagdating ng araw ng Eid, ay sikapin natin na may sagawa natin ang mga sunnah. Sunnah, kanais-nais na mga gawain sa Eid. Ibig sabihin ay magdamit tayo, magsuot tayo ng pinakamagandang damit. Sa araw ng Eid, hanapin natin ang ating damit na pinakamaganda para sa atin, doon natin susuotin. Hindi saka tayo magsuot ng magandang damit kapag may okasyon, o pag ikasal, o pag mag-atin sa anumang mga okasyon. Dito sa araw ng Eid ay mas karapat-dapat dahil ito ay sunnah. Makakakuha tayo ng sunnah. Ibig sabihin ay gantimpala, malaking gantimpala, suotin natin ang ating pinakamagandang damit. Tayo ay magpabango sa mga kalalakihan. At bago tayo pumunta sa pagdarasal ng Eid, ay magkain tayo muna ng tamar. Mga gansal na tamar, 1, 3, magkain tayo ng tamar. Kabaliktaran naman sa Eidul Adha, kasi sa Eidul Adha ay saka tayo magkain after ng pagdarasal ng Eid. Kabilang din sa sunnah ay maglakad lang. Kung malapit lang ang iyong bahay, maglakad. Kung malayo, magsakay ka. Pero halimbawa, sa atin sa Pilipinas, sa baryo ay malapit lang yung masjid, maglakad lang. At yung daan na dinadaanan mo, sa pagbalik mo, ay doon ka dadaan sa kabila. Yan ang mga sunnah. Ibig sabihin ay, bagamat mapapansin mo dito sa iyong dinaanan, o mapapansin mo doon sa iyong dadaanan, ang mga mahihirap, tulungan mo. Kung wala silang makain, tulungan mo. I-share mo ang mga biyaya ng Allah. Kasi araw ng Eid, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din dito ay yung pagbati. Pagbati natin sa ating kapwa, mga kapatid, na mas mainam ang pagbati natin ay pagkatapos ng pagdarasal ng Eid. Tandaan natin, mga kapatid, wala namang masama kung magbati ka ng before pa magdasal ng Eid. Pero mas mainam, gusto ba natin ang gantimpala? Nakapagpasaya pa tayo sa ating kapwa, nakakakuha pa tayo ng gantimpala. Magbati tayo pagkatapos ng pagdarasal ng Eid. At kabilang dito, mga kapatid, ay yung pagtakbir natin. No? Pagtakbir, huwag tayong mahiya magtakbir. Ngayon pa lang ay dapat alamin na natin, i-memorize na natin ang mga takbir sa Eid. Para pagdating ng araw ng Eid, ay alam na natin kung paano tayo magtakbir, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya maliwanag na sa ating lahat, mga kapatid, ang ating paksa, ang pagdarasal ng Eid, at ang pagbibigay ng zakatul fitr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.